as we surrender. We surrender. I know most of you may pinagdadaanan. I know most of you may problema. I know most of you may pinagdadasal. But today, listen to this. Look me in the eye. Jesus is inviting you to surrender. Surrendering is not a sign of defeat. Surrendering to God means, Jesus, let's do this together. We do this together. And with that, let's pray our favorite prayer at the feast. You can stretch out your arms, raise your hands kung komportable ka dyan. Kung hindi naman, it's okay. I want you to pray this prayer also with all of us. Declare every word that you will say. City Mall, Feast Dagupan. Together we say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Welcome to Feast Dagupan. I want you to go around for the next 30 seconds. Greet someone. Sabihin mo sa kanya, God is always in charge. Come on, for 30 seconds. Kung kapamilya mo naman, God is always in charge. Kung kapamilya mo, hug them. Kung hindi naman, fist bump. God is in charge. Online, comment also, God is always in charge. Amen. Amen. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's give the Lord a big, 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 big shout of praise! Amen! God is always in charge. Doon pa lang, pwede na tayo umuwi. Ang bigat na ng baon natin. But today, God will speak to you. I would like to welcome those who are joining us for the first time. Meron po bang first timer? O po kayo mahiya? Welcome! Welcome! Sino ba po? Taas lang po ng kamay. Welcome po! Welcome to the feast. Welcome to this family. Alam nyo po, ito na po ang inyong pamilya. Spiritual family. Whether you like it or... So, welcome naman natin sila. 1, 2, 3, go! Warm welcome. Warm welcome. Kay tagal namin kayong hinintay. Amen. Welcome back home. Also, those who are here sa City Mall, sa food court, o sa Mary Mart, you are free also to join us. Pasok lang po kayo dito sa may activity center, sa may event center. And also, I would like to welcome those who are watching us online sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat. Thank you for joining us. And thank you also for giving your love offerings and tithes, your radical, generous, or your radical giving offering. Maraming salamat. And we are praying talaga one day makasama kayo sa City Mall kasi po ibang-iba ang saya dito. And I pray one of these days I can meet you face to face. Pero sa ngayon, kung may mga rason talaga, malayo, nasa abroad kayo, okay lang po. Masaya na po kami at blessed na po kami na nakakasama nyo kami online. Makakasama tayo online. Amen ba tayo?
Are you excited for today? Gusto kong makitang excited kayo. Pumalakpak nga kayo. Amen. I am excited today. Are you ready to hear God's Word today? If you're ready, I would like to invite you. Let's honor the Word. This is the Word of God. This is not just the Word, but this is the Word of God that tells you may pinagdadaanan ka, may problema ka, naguguluhan ka, hindi mo alam ang gagawin mo. This is the Word of God that tells you, I am still in charge. Relax ka lang. Sagot kita. We honor the Word. We sing, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Welcome to Talk 7. Thank you, sis. Of our series. Anong title ng series natin? Who Can Lead Us? Wherein we are having a quick, mabilisan lang, quick Bible study sa 3 libro sa Bible. Joshua, Judges, and Samuel. Actually, 4 kasi may 1 Samuel, tsaka may 2 Samuel. Last week, eto na. Talk 6. Yung mga ngiting ganyan, gusto ko yan eh. Parang alam niyo na kung ano itatanong ko eh. Parang nag-review kayo eh. Eto na. Last week, ano po uli ang ating one big powerful message? O yan tayo. Ano ulit? Follow the right king. Wherein last week, napag-usapan po natin na we should follow the right king para hindi tayo mapahamak. Ganun lang kasimple yon. And sino yung right king? Choking. Who is the right king? Jesus. We follow Jesus para hindi tayo mapahamak. Today, mabibless na naman tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, friend, mabibless ka uli ngayon. Ay, i-open mo ng puso mo kasi grabe yung blessing na marireceive mo. Yung tipong biglang umaraw. Kanina makulimlim kaya nag-jacket ako eh. We continue our exciting journey of our Bible study. Sadly, apart from Joshua and a handful of others, most of the leaders na nakilala natin, most of the leaders na napag-usapan natin in this series were pretty bad leaders. Diba, pansin niyo yung mga pinag-usapan nating leaders for the past few weeks. Kasama na dyan yung current king na pinag-uusapan natin na si King Saul. Though si Saul mukhang magaling na hari, sa totoo lang hindi. Hindi talaga. Sabi mo, hindi talaga. Akala lang nilang magaling siyang hari. Parang lang, mukha lang. Bakit? Tanong niyo akong bakit? Kasi paulit-ulit siyang nagdi-disobey sa Diyos. That's why God rejected him. God had to reject him as the king. So ang Diyos, sabi niya kay Samuel, yung pumipili ng king, yung prophet kay Prophet Samuel, sabi niya, maghanap ka ng kapalit. Palitan mo na to, hindi naman nag-o-obey sa akin tong king na to eh. Anong sabi niya? Basahin natin 1 Samuel 16:1. 1 Samuel 16:1. Ang sabi diyan, how long will you mourn for Saul? Sabi ng Diyos kay Samuel, since I have rejected him as king over Israel. Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. This is my belief. I also believe that you are chosen. Wherever you are right now, whatever you do, whatever are your tasks, whatever are your work, you are chosen. Not just to do your job, but to obey God. Follow Him para hindi ka mapahamak. Whether you're a teacher, whether you're a business person, a student, ano ang larangan meron ka, you are chosen by God
not just for that position. You're chosen by God to share His love to your people. To your people. We pray, Father in heaven, thank you for choosing us. Sinners as we are, imperfect as we are, pumapalpak pa rin po kami. Pero nais lang namin kayong pasalamatan, punuin ng gratitude ang puso namin. Kasi po, hindi nyo kami iniwan. Pinili nyo kami. Hindi namin alam kung anong nakita nyo sa amin. Pero Lord, please grant us the grace to fulfill our mission. Please grant us the grace to always, yes Lord, always obey you. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen. We honor the word. We sing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let's give the Lord a big, big hand. Love Him today. At habang papaupo ka, pakisabi sa katabi mo, may message si Lord sa'yo. Sasabihin ko sana, sabihin mo sa katabi mo, may nag-text si Lord. Luma na pala yun. Mga panahon ni Brother Dennis yun. Tanong! Nong! How do you want to live your life? Nika? How do you want to live your life? I want you to answer that question. Sa puso mo lang, mag-reflect ka doon. May nakapagtanong na ba sa inyo yan? How do you want to live your life? Better yet, I want you to imagine your answer. Diba? Tinanong kita, paano mo gustong mamuhay? How do you want to live your life? Thank you, sis. Imagine your answer. Gusto kong imaginein mo, how do you want to live your life? Sige nga, imagine mo nga, paano mo gustong mamuhay? Paano mo gustong mabuhay? Na-imagine nyo na? Yung iba, nagde-daydreaming na. Yung tanong na yon, you have a choice. Agree? That question, may choice ka naman. Diba? How do you want to live your life? Pwedeng nakaupo ka lang, pakape-kape. Wala tayong sponsor ng kape ngayon eh. Last week may sponsor tayo ng ano eh. Hindi pala sponsor yon. Paupo-upo ka lang, pakape-kape ka lang, iinom ka. Ang init. Kape eh. Na tinitignan mo lang yung mga tao na dumadaan. Ganun lang. How do you want to live your life? Ganito lang ba? Uupo ka lang, relax lang, tapos pinapanood mo lang lahat ng dumadaan sa harapan mo. Or, you can be on an adventure battling with giants for the people you love. How do you want to live your life? Yung tipong nakaupo ka lang, kape-kape, tapos 1 week kang gising. Kaya ginagawa mo na lang, tinitignan mo na yung mga dumadaan. Or, yung tipong tatayo ka, hindi ka lang uupo, makikipaglaban ka sa hamon ng buhay, sa mga higante ng buhay mo, at ng buhay ng mga mahal mo. 2 choices. How do you want to live your life? Alin ka doon sa dalawa? Uupo na lang at magkakape o tatayo at lalaban? Ito po ang na-realize ko, tanin niyo kung ano. Either way, mamamatay din ako.
I can die sitting on this chair. Lalo na pag rocking chair yan, mas, di ba? Mas relax. Ganyan-ganyan ka. Imagine niyo rocking chair. Imagine niyo na, hindi pa rin. Or, mamamatay ako kahit na nakaupo lang ako. And I can die also battling giants. Either of the two, mamamatay rin naman ako eh. Ano man ang pipiliin natin, mamamatay rin naman tayo. Pakisabi sa katabi mo, mamamatay ka rin. Alam nyo, the noble part of me wants to die fighting giants and holding yung parang ganun kay David, may tirador, tapos I will fight giants rather than sitting down and holding a mug. Yung the noble part of me. Gusto ko ng gano'n, yung tatayo ako, lalabanan ko yung mga giants, lalabanan ko yung hamon ng buhay. Internally po, I battle the giants of my own selfishness, of my own pride, of my own greed. Nakikipaglaban ako sa loob ng mga giants na yon sa buhay ko. Externally naman, I battle the giants of poverty, not just materially, but spiritually. Kasi nilalabanan ko yung poverty, spiritual poverty na nagkukos doon sa mga tao na inintrust sa akin ng Diyos para alagaan ko. Nasusundan niyo ako? I also battle their giants. Yung tipong may pakialam ako sa iba kasi ayoko silang mag-suffer. O di ba napaka-noble? Heroistic? O tingnan ng katabi. Heroistic ba yan? Pero alam nyo, may i-confess ako sa inyo, okay lang. Hindi kayo pare, pero magko-confess ako sa inyo, ha? Dinig niyong pare, ha? May i-confess po ako sa inyo. Sa totoo lang, the other part of me longs for that chair, this chair. Yung tipong, wala akong pakialam sa iba. Yung hindi ko na lang iisipin yung iba. Yung wala akong pakialam sa iba, iisipin ko na lang ang sarili ko. Yung mga kagustuhan ko, yung mga pangarap ko sa buhay, yun na lang ang iisipin ko, yung magre-relax na lang ako. Yung tipong, okay, panonoorin ko na lang yung ibang mag-suffer, basta okay ako. Wala akong pakialam sa inyo, basta okay ako. So, okay na to. Mga ganon. Part of me, ganun din. Minsan po, human as I am, naiisip ko rin yun minsan. Yung tipong, wag na lang kaya akong umatin sa fees. Matulog na lang kaya ako. Kasi pagod din naman ako the whole week eh. Minsan po talaga naiisip ko rin yun. Pero alam nyo, God is really good. Sabihin nyo, God is good. God is really good kasi, alam mo, kahit nakaupo ka na o nakahiga ka, tuturak ka ng Diyos para hindi tumayo ka dyan. Umalis ka dyan sa upuan mo, tulungan mo ang iba. At lagi kong sinasabi sa mga servants to, grasya lahat. Kasi even I, nakakaramdam ng tamad akong pumunta ng feast. Iwanan ko na lang kaya si Bray mag-talk ng buo. Pero God is really good kasi talagang, bangon ka dyan. Throughout my life, God has led me to wrestle with evil both inside me and outside me. Listen to this. Sometimes I win, sometimes I lose. Ganon din ba kayo? Diba, when you battle your struggles, your battles, minsan nananalo ka, minsan natatalo ka. Hindi po ibig sabihin na kapag sumusunod ka na sa Diyos, lagi kang panalo. Ang importante, you are giving your best. Hinebra fan po ako. Natalo ang Hinebra sa championship. At ang sakit ng pagkatalo nila. And never say die kami. Ang never say die, ang ibig sabihin po niyan, hindi laging panalo. Ang never say die po, ang ibig sabihin niyan, manalo man o matalo, binigay mo ang best mo. Yun ang never say die. Kasi kinukutya na naman kami ng ibang team. Affected. Never say die. Di ba, Brother Dennis? Di ba, Brother Cedrix? Anyway.
kalimutan na natin yon. Naalala ko ulit. Saktan ulit ako. Pumapalpak rin ako minsan. Pumapalya rin po ako. Ang importante, ang Diyos kasama natin sa bawat battle ng buhay natin. Dahil kapag kasama mo ang Diyos sa bawat laban mo sa buhay, sa dulo, panalo ka pa rin. Panalo ka pa rin. Pakihawakan ng kamay ng katabi, sabihin mo, friend. Pero kung asawa mo yung sabihin, friend, sasampalin ka niya. Ano to, friends na lang tayo? Friend, basta kasama mo si Lord sa laban mo, panalo ka pa rin hanggang dulo. Sisters and brothers, are you in a battle right now? Ulitin ko, are you in a battle right now? Then this talk is for you. Para sa inyo ang talk na to. Ikaw ang kausap ko. I want you to think of your battles. Sa finances ba? Health? Relationships? Sa school? Negosyo? What are your battles? Isipin mo ngayon, at this moment, isipin mo, ano ba yung mga pinagdadaanan ko? Ano ba yung battles ko? Isipin mo, naisip mo na? Because this is our one big powerful message today. Are you ready? Our one big powerful message today is this: for the battle is the Lord's. Yung laban mo, laban ng Diyos. Kinakanta niya, para sa iyo ang laban na to. Yung laban mo, laban din niya. For the battle is the Lord's. Pakisabi nga sa katabi mo, for the battle is the Lord's. Okay, pagpatuloy natin yung binasa nating kwento kanina, continuation na. So si King Saul, dahil sa paulit-ulit niyang hindi pagsunod sa Diyos, God rejected him to be the king. Tama? Okay, kaya si Samuel pumunta sa bahay ni Jesse. Jesse na taga Bethlehem. Jesse, meron siyang 8 anak na lalaki. Ilan ulit? 8 ang anak ni Jesse na lalaki. And si Samuel, na-meet niya, una niyang na-meet yung pinakapanganay. Ang pangalan, Eliab. Sabihin nyo nga, Eliab. Nung na-meet ni Samuel si Eliab, ay grabe ang naging reaction ni Samuel. Parang kuminang-kinang yung mata niya. Ang sabi niya, ito basahin natin 1 Samuel 16:6. Sabi niya, when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Sabi ni Samuel, wala na, finish na, may hari na, may nanalo na. Eto na yon, sigurado ako, si Eliab na yon, sabi ni Samuel. Nakita siguro ni Samuel na yung pangangatawan ni Eliab, matikas din. Yung pang-king talaga, pang-hari talaga. Malamang, kaya ganun ang reaction ni Samuel kasi ang hinahanap niya, again, the former king, si King Saul, or the current king, si King Saul, ang itsura niya, guwapo, matikas, matangkad. Malamang sa malamang, kaya gano'n ang reaction ni Samuel na, ay, eto na, siya na yung hari. Kasi nga, ang criteria niya, ang hinahanap niya, yung singguwapo ni King Saul, yung singtangkad ni King Saul, yung singtikas ni King Saul. Remember, si King Saul, panghari talaga yung aura niya, pati yung itsura niya, pang-king na king. So, gano'n yung naging criteria ni Samuel sa paghahanap ng next king. Guwapo, matangkad, matikas, matipuno. Naamoy siguro ni Samuel na si Eliab ay ang taong laging mananalo sa laban. Pwede to, pwedeng maging hari to. Eto na, tapos na ang paghahanap ko, sabi ni Samuel. Commercial lang, i-park lang natin yun, commercial. Does this remind you of how we vote for celebrities? Again, don't get me wrong, I have nothing against celebrities running sa politics as long as they have the character and the capacity to lead. Uulit-ulitin ko, wala po akong problema sa mga artista kasi artista rin po ako eh. Wala po ako. Tumasig na ako, sorry. Si Lord, inano ulit ako.
Wala po akong problema sa mga artista na tumatakbo sa politika. Wala naman. Wala akong problema doon. As long as they have the character and the capacity to lead. Go lang! Pumasok ka sa politika. Pero ito po ang problema. Ito po ang nakakalungkot. Sabihin nyo nga, kasi nakakalungkot, di ba? Ito po ang nakakalungkot. Some artists, some celebrities get elected na nanalo sa eleksyon just because of one reason. Photogenic sila. Guwapo sila, maganda sila, artista sila. Kaya sila nakikita, am I making sense here? Kaya sila nananalo. Yung tipong dahil artista sila, dahil pogi sila, dahil maganda sila, ay boto ko to, maganda to, idol ko to eh. Nasusunod nyo, kaya yun yung nakakalungkot. Again, I have nothing against celebrities running into politics as long as you have the character and the capacity to lead. Now, lahat ng mga singles mag-ingay. Ay nako, hindi kayo ganyang kaingay pag magkakasama kayo. Lahat ng singles mag-ingay! Yung mas malakas ang ingay, ibibigay na yung dawan niya ni Lord. O mga singles, pakinggan nyo po ito kayo naman ang kausap ko. Para sa inyo ito, huwag lang po pogi at maganda ang batayan. Look most especially sa character. Huwag lang karisma. Mas dapat character. Alam nyo, Metro Plaza Days, merong isang servant, pero hindi na siya active ngayon. Single person, tinanong ko siya, babae, sabi ko, sis, anong hinahanap mo sa mapapangasawa mo? So I was expecting ang sagot niya, dapat responsable siya, God-fearing, tapos titingnan ko kung paano niya nire-respeto yung parents niya kasi ganun din niya ako tatratuhin in the future. I was expecting that answer, lalo na feaster, lalo na servant. So tinanong ko siya, sis, sabi ko ganun, ano yung hinahanap mo sa mapapangasawa mo? Brother Bars, kasi gustong-gusto kong kulay white. So yung tipong laging nagsusot ng white, tapos naka-jeans. Tapos yung medyo malaking katawan, para nakakakilig tignan. Gusto kong sabunutan. Nagfi-fizz ka? Nakakalungkot na most of us ang tinitingnan, panlabas. Kaya nga, alam nyo, may mga nakakausap ako na hindi naman ganun kapogi, pero deep inside, pogi sila. Sabi ko kay Lord, Lord, ilang beses nang na-busted to, bigay nyo na sa kanya, Lord, kasi deserve niya to at mabibless yung mapapangasawa. Marami akong nakausap na ganun, binasted, kasi hindi naman talaga ganun kapugihan. Alam nyo, kung may papasa lang, may share yung kapugihan, share ko to. Hindi joke. Ay, nako. Again, wag lang karisma. Dapat may character. Again, look for character. Ang karisma, lilipas rin yan. O, tingnan nyo ako. Tingnan nyo ako. Alam nyo ba, kapag naglalakad ako sa mall, napagkakamalan akong Koreano. Ay, hindi lang basta-basta Koreano, K-drama actor. Mas pogi sa When Life Gives You Bayarin. Tangerine. Mas pogi doon. Ay, pag naglalakad ako sa mall, napagkakamalan akong Koreano. Tingnan nyo yan, hindi kayo naniwala. Bakit? Nawala na. Lumipas na. Kasi nga ang karisma lumilipas. Ang character, hindi. Sayang, hindi niyo ako nakita na mukha kong Koreano dati. So, single people, anong hahanapin nyo? Karisma o character? Anong karisma? Character, di ba? Brother Bars, ang Diyos ba saan tumitingin kapag may pinipili siya? Natanong nyo ba yon? Kapag may inaano siya, may pinipili siya, saan ba siya tumitingin? Gusto nyo malaman ng sagot? Trabaho na yan ng aking next
Next preacher, our co-preacher for today, Brother Bry Lopez. Pwede pa si Kuya Boris, no? K-drama actor. Ako, hindi ma-explain kung ano daw merong charisma sa akin kapag nakikita nila ako. But anyway, brothers and sisters, hi! My name is Brother Bry. Can I get a hi, Brother Bry? And I would like to honor and thank you again for leaving your heart dito sa Feast. No, salamat for always choosing the Feast as your home every Sunday. Salamat po. Ito, meron lang akong few observation before tayo mag-proceed doon sa tinitignan ng Diyos. No? Pansin ko lang, tayong mga Pilipino, ang bilis nating ma-impluwensyahan sa isang desisyon. Tama? Minsan, yung mga desisyong ito, pinibigo tayo. Bakit? Dahil siguro kaakit-akit? I don't know. But imagining mo, gutom na gutom ka na after school. Tapos, 20 pesos na lang ang pera mo. Anong magagawa nitong 20 pesos? Anong mabibili nito? Chichirya? Tapos, sa malayo ang tingin, kapansin-pansin ng mga letra ng stall na to. Pakita po natin. Siomai niga. Wow, siomai niga! At dahil ayun na lang ang kakasya sa 20 pesos mong dala, nag-decide kang magpunta doon. At habang papalapit ka ng papalapit, nare-realize mong merong tama o mali? Merong mali. Kinukuha lang pala yung attention mo. Pinapaasa ka lang sa isang bagay na hindi naman kayang ibigay. Single people, pinapaasa ka lang sa isang bagay na hindi naman niya kayang ibigay. Isingit ko na rin since kakapasok lang naman ng April. Sino dito yung mga April Fools? Taas ang kamay? Wala ba? Wala ba? Pero lumabas sa isang survey, alam niyo ba, mas malaki ang tsansang maloko kapag mismo araw ng eleksyon kaysa sa April Fools. Naniniwala ba kayo dyan? So ilipat na natin yung April Fools sa araw ng eleksyon sa May 10. Friends, kapag tayo'y pipili ng mga leader, even mga asawa, kasosyo sa negosyo, even mga empleyado, we ought to apply this next verse that I'm going to be sharing with you. In Samuel chapter 16 verse 7, tungkol kay Eliab, sinabi ng Diyos kay Samuel, sabay-sabay nating basahin, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him." Not him, hindi ko na siya gusto. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ibang-iba ang tinitignan ng Diyos sa tinitignan ng tao. And what is the heart? You know, these questions, it can be thrown easily in our conversation these days, but the biblical worldview or biblical perspective is that the heart includes our thoughts, our feelings, will, motives, and moral character. Lahat yun nasa puso kapag babasahin niyo yung scripture. Ito natutunan ko noong February lang when I attended seminar dyan sa Villaflor. Sabi doon, the location of the heart is at the center. It beats to the left, so it's not always. So the challenge for us is to make our hearts be shaped and formed at all the time with purity. Everybody say purity. And that's what God wants us to look at. Ang mga tao pwedeng magmukhang mabuti sa labas and pretend to serve others, or even worse, serve you. Pwede na lang gawin yun for self-gain. Bakit? Para pataasin ng sarili, palakasin ng sarili.
and even wanting to get a payback. May mga ganyang uri talaga ng tao, and too good to be true ang asal para sa isang dasal. Pero natatakot, isaayos ang puso, lalo na ang maging banal. Do you agree? Pero ang leader na malinis ang puso ay maglilingkod ng walang hinihintay na kapalit. A leader whose heart is pure will serve without anything or expecting in return. Do I hear a loud amen? Kaya palapakan natin sa Lord. Others don't fit God's criteria. So on with the story. So si Eliab, dumating. Sabi ni Lord, hindi daw siyang susunod na magiging hari. And there were 7 other brothers. Naalala niyo na yung kwento? They were paraded before Samuel. Isa-isa silang pinarada kay Samuel like it was an audition sa Pinoy Big Brother or kaya sa Pilipinas Got Talent. Don't be surprised, my dear friends, kapag sasabihin ko sa inyo na also audition sa Pinoy Big Brother. Yes! Yung time, 10 years ago, that was 10 years ago, pakidawan natin. Ayan. Alam ko yung batch na yan. Pero hindi ako nag-fit sa criteria ni Kuya or ni Big Brother. Kasi meron palang isang Kuya or Big Brother na makakapansin sa akin. But Samuel, going back to the story, in this case, hindi po siya yung judge. Sasabihin ko na sa inyo, hindi siya yung judge. Kumbagay parang host lang siya ng programang ito. And hope you're still with me. At sino ang judge dito? Sino sa tingin niyo yung judge? The real judge is God. At patuloy siyang bumubulong kay Samuel. Each and every time a brother would be presented to him, sabi niya, nope. Sabi ni Lord, nope, not him. Pumasok yung isa, no, not him. Pumasok ulit yung isa, no, not him. Pumasok ulit yung isa, pwede, pero hindi talaga siya eh. Hindi talaga, no, not him. Kung iisipin mong ikaw si Samuel, parang, teka lang Lord sabi mo nandito yung hari, pinapunta mo ako dito, layo pa ng pinanggalingan ko. Nauubos na yung mga anak ni Jesse. Pero nasan dito yung hari na sinasabi mo? Nandito ba talaga yung hinahanap mo? Or nasa maling bahay or address ba ako? Saan tayo kukuha ng bagong hari? Mauubos na yung mga anak ni Jesse. And after 7 no's, Samuel was really impatient and tired. Lumapit siya kay Daddy Jesse. Sabi niya kay Daddy Jesse, sure ka na ba, Daddy? Wala na ba talagang ibang anak? Lahat na ba ng anak mo nandito na? Sabi ni Daddy Jesse, meron pang isa. Yung punso. Sino po mga panganay dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga panganay. Honest kayo honest. Taas ang mga kamay ng mga panganay. Ayan. Nung pinanganak kayo, sabi ng mga gulang nyo, uy, kulang pa. Kaya nagkaroon ng pangalawa. Sino din yung mga pangalawa? Pangatlo, pang-apat. Nung lumabas kayong mga pangatlo, pangalawa, pang-apat, sabi ng parents nyo, kulang pa dad, kulang pa ma, gawa pa tayong isa. Ito naman, yung mga bunso, taas ang kamay ng mga bunso! Ayan. Ayan. Nung lumabas kayo, nung sabi ng magulang nyo, alas, hindi na lang siya basta 99.9%, but 100% perfect. Perfect. Kaya maalala ninyo, kami mga bunso rin ako, no? Hindi ko sinabi kanina. Pogi at magaganda kami. So, this is what exactly the scripture said in 1 Samuel chapter 16, verse 11. Sabay nating basahin. Are these all the sons you have? They're still youngest. Yun ang sagot ni Jesse. He is tending the sheep. Oo nga pala. Samuel said, send for him. Tawagin mo.
we will not sit down until He arrives. So itong si Father Jesse, itong si Daddy Jesse, meron pa pala siyang nakalimutan. At hindi man lang sumagi sa isipan niya yung bunsong anak niyang si David. Sino ba yon? This time, yung kaninang Samuel na pagod na nagtanong kay Jesse kung sino tong David na to. Siya ba, Dad, Jesse, yung kumanta ng I'm a crazy falling in love. Is it real or just another crush? Do you catch your breath when I look at you? Are you holding back like the way you do? Cause I tried and tried to walk away, but I know this crush ain't going nowhere. Sorry, calling ng practice. Siya ba to, Dad? Siya ba si David Archuleta yung tinutukoy mo? Or eto, si Pambansang Ginoo? Siya ba? Siya ba? Si David Archuleta ba? Ay, si David Licao ko ba? Pambansang Ginoo? Sabi ni Dad Jesse, hindi siya. Ang layo, hindi siya. Mamaya makikilala pa natin si David. Pero bakit sa tingin nyo, hindi sinama or kinonsider si David doon sa mga pwedeng pagpilian ni Samuel? Perhaps he was too young, masyado pang bata, payat tulad ko, patpatin, masyadong ordinaryo. In short, he's not kingly. Mga kuya ni David, halos lahat sila, mga sundalo yung mga yan. But David was only a shepherd. Sa Tagalog, pastol or taga-alaga ng mga tupa. And in their society, especially noong mga panahong yon, shepherding was not an esteemed profession. Walang may gusto ng trabahong yan. You don't have the glory of being like of a soldier. Because no one sees you, no one remembers you. Madalas mo lang kausap, mga tupa. Di yan dream job kasi it required mahabang oras, hard labor, mababang sahod ng mga pastol that time. In other words, mababa ang tingin ng mga tao sa mga pastol. But, everybody say but it was in taking care of the sheep that prepared and positioned David to become the great king of the Jews. It is that obscure task he had, the role he had, that made him the best candidate to be the next king. And what the world saw that discounted David from becoming the king of the Jews is actually what God really wanted for His kingdom through David. Yeah, hey, pakisabi sa kanami mo, hey! God is speaking straight to your heart right now. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo, believe me, it's preparing you for something great. Magpapatong-patong-patong yan. Listen to me, my dear friends. The small things you do now will matter tomorrow. Tapikin mo ang katabi at sabihin, it will matter tomorrow. Going back to this story, and now, later on, nagkaroon ng encounter itong si shepherd boy David at saka itong si King Samuel na at that time, siya talaga yung hari. Tama. And David told Saul this in 1 Samuel. Sorry pala, si King Saul, nakasalukuyang hari. David told Saul this in 1 Samuel chapter 17, verse 34 to 35. Sabay-sabay nating basahin. Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off sheep from the flock, I went after it, inahabol ko, struck it and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized by its hair and killed it. If I could just creatively paraphrase yung sinabi ni David, ganito yung sinabi niya, King Saul, huwag mo naman kaming ismalin lang, kaming mga pastol. Huwag mo naman kaming i-just lang. Ano ba yung just?
basta-basta. Kami mga shepherd, sobrang aming pag-aalaga at pagproprotekta sa mga alaga namin mga tupa. Laban sa mga leon at oso na nananabik silang sunggaban anytime. Lalapain, kakainin, at kapag nakuha yung alaga kong tupa ng mabangis na leon or ng oso, hahabulin ko talaga yon. Kakalabanin ko talaga yung para lang maligtas yung inalagaan ko. Kasi hindi ko kayang umupo lang doon sa chair. At sabihin na kapag may nakuhang tupa, leon yun eh. Anong laban ko doon? Kakatakot kaya? Or kaya, okay lang. Meron pa naman akong natitirang 99 sheeps or 99 na tupa. Okay lang yun. Yung nakuha niyang isa, hindi na ikawalan sa akin. Kasi meron pa akong 99. But no, I run for it. Chase after the beast. Save and rescue my sheep. Kaya wag mo akong mamalitin lang, King Saul. Kita niyo yung confidence ni David? Tignan ng katabi, sabihin mo sa kanya with confidence, wag mo akong mamalitin. Kahit maliit ako. And that was the sort of king God was looking for. Instead of sitting of the chair of self-interest, he battled enemies to save his flock. Yan ang hinahanap ng Diyos. So when Samuel, finally, eto na, saw young David, pumasok na si David. Pabalik na tayo doon sa audition na, doon sa screening. After dumaan nung 7 magkakapatid, imagine na yung mga 7 yon na magkakapatid, mga sundalo, tapos pumasok si David na isang payat, bata. Alam niyo ba kung anong sinabi ng Diyos kay Samuel? Sabi niya, rise and anoint him, for this is the one. This is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of God came powerfully upon David. May imagine ko, no, na yung mga kuya ni David, tataka sila. Baka kailangan ng check-up ni Samuel. Kailangan ipa-check yung mata niya. Kasi ano na ba siya? Nababaliw na ba siya? Sa lahat sa atin, tayong pinaka-prepared. Kasi tayo, mostly mga sundalo. Pero siya, tupa lang, taga-alaga lang ng tupa. Pastol lang siya. Pero bakit siyang pipiliin ni Samuel? Bakit siyang pipiliin ng Diyos? Bakit hindi tayo? So na-imagine yun, ganun ang mga kaisipan ng mga kapatid ni Samuel. You see, wala silang naiintindihan sa mga nangyari. Even David understood nothing, but he was anointed to be the next king. God handpicked the lowliest, the youngest, the unlikeliest candidate to lead Israel. Look at me now, my dear friends. Look at me. Do you feel too ordinary? Too average? That means you're God's candidate to do great things for Him. Ulitin ko, you're God's candidate to do great things for Him because God chooses the lowliest to show His greatness. Kaya malaki talaga ang admiration ko sa mga taong humble. Yung bida lagi ang Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang pananalita, sa kanilang kilos, gawa. Naniniwala ko na sila talaga yung mga ginagamit ng Diyos para sa kanyang mission. Amen? So my dear friends, if you ever have a doubt in your heart, na sana katulad ko rin sila mag-serve, mag-preach, sumayaw, kumanta, allow God to use you in your ordinariness. Dahil may bibigay ka. And this is the best part. God saw something special in your heart that can bring many hearts back to His own heart. Namnamin niyo yung mga salitang yon.
God saw something special sa puso mo that can bring many hearts back to His own heart. Can I hear a loud amen? Put your hand over your chest and say this with me with your eyes closed. Salamat, Panginoon, dahil tinawag at pinili mo ako. Kahit na hindi ako karapat-dapat, tulungan mo akong ayusin ang puso ko. Handa na ako muling maglingkod sa iyo at para sa iyo. Thank you for your reminder that it is no longer I who live in me, but Christ. Amen. Amen. Let's give the Lord a big hand. Thank you. Thank you, Brother Bri. Thank you for that beautiful message. Again, let's give a big hand to Bri. May isang pasyente pumunta sa ospital para magpa-check up. Sabi niya doon sa doktor, Dok, bakit ganun? Gabi-gabi na lang akong nananaginip na sumasayaw ako. Tapos kapag sumasayaw ko, nasa labanan ng pagalingan ng pagsayaw. Dance contest. Bakit ganun, Dok? Sabi ng pasyente. Sabi ng doktor, sige, inumin mo itong ibibigay kong gamot para gumaling ka. Sabi ng pasyente, Dok, hindi pwede. Sabi ng doktor, bakit? Kasi grand finals pa mamaya. Sige, isipin niyo muna yan. Again, our one big powerful message is this. For the battle is the Lord's. Pagkasabi sa katabi mo, for the battle is the Lord's. Now, yung susunod nating kwento ay malamang sa malamang, ito yung pinakamatinding duelo sa buong mundo. And I know familiar kayo dito, medyo biblisan ko lang ng konti. Dalawang armies, Israelites and then the Philistines, okay? Yung mga Israelites nasa isang burol, nasa taas. Yung mga kalaban nila, mga Philistines, nandun sa kabilang burol. Tapos, eto na, sabihin nyo, eto na. May umikse ng giant. May umikse ng higante. And speaking of giant, wala lang, naalala ko lang tong picture na to. Pakita nga natin. Once in a lifetime photo with Kai Soto. Thanks, Ma'am, for this very memorable photo. Diba? Ganda. Diba? Diyan naman, nawala sa eksena yung giant. Again, may umiksena ng giant. Going back, sa kinikwento ko, basahin natin kung paano siya dinescribe nung writer sa 1 Samuel. Flash natin. A champion, grabe, champion, di ba? Doon pala matatakot ka na. A champion named Goliath who was from Gath came out of the Philistine camp. His height was 6 cubits and a span. Brother Bars, gaano siya kalaki? Hindi ko naintindihan. Ito po, 9-footer. 9 feet tall si Goliath. Ako po, 8'5 ako. 9-footer yan si Goliath. Okay? So imagine niyo 9-footer yan ha. Tapos ang sabi pa dyan, he had a bronze helmet on his head and wore a coat of scale armor of bronze weighing 5,000 shekels. So parang 55 kilos yon. Coat lang, jacket lang niya, 55 kilos na. On his legs, he wore bronze greaves, and a bronze javelin was slung on his back. His spear shaft was like a weaver's rod, and its iron point weighed 600 shekels, 6.6 kilos. Yung tusok dun sa spear niya, gaano kabigat yun? Yung tusok na yun, 6.6 kilos. Si Goliath, 9-footer, singlaki yan ni the Hulk. Tapos may armor pa siya. So para mong pinagsama si Hulk tsaka si Iron Man, yan si Goliath. Grabe ang tangkad, grabe yung lakas. Na-imagine nyo? Tapos eto pa, eto nang sabi ni Goliath. Sabi niya, basahin natin, This day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight each other. On hearing the Philistines' words, King Saul, and all the Israelites were dismayed and terrified. Takot na takot yung mga Israelites. In front of the 40,000 na mga sundalo ni King Saul, 40,000, yung higante naghamon ng one-on-one duelo hanggang kamatayan. Yung 40,000, umalis. Nag-back out. Kasi sino ba naman ang... Diba? My goodness, sino ang siraulong magbo-volunteer na kalabanin si Goliath? Mukha nga siyang hindi tao, mukhang Godzilla, di ba? Kakalabanin mo? Because no one was taking up his challenge, Goliath had to repeat himself again and again. Ang sabi dyan, for 40 days,
the Philistine came forward every morning and evening and took his stand. 40 days, pabalik-balik si Goliath para maghamon. Sino ang lalaban sa akin? Sinong siga dito? Mga ganon, 40 days, hindi lang yan. Umaga at saka gabi, twice a day pa for 40 days. Sinong siga dito? Lumabas, mga ganon. Tindi, di ba? Sabihin niya, tindi. Wala talagang gustong lumaban kay Goliath. Commercial. Pero di ba, ganito rin ang ginagawa sa atin ng takot. Bakit takot ang ibang numbers sa 7? Tanyo kung bakit? Because 7, 8, 9. Sige, pang matalino yung joke ko. O, tinan nyo, tumawa kayo. Kayo talaga. Yung iba, tumawa na lang. Parang matalino ako eh. Natakot tayo, takot tayo. Ano yun? O, sige, explain nyo muna sa katabi nyo. Natakot tayo. Di ba pag takot tayo, hindi tayo makagalaw? Yung iba, hindi makamove on sa 7, 8, 9 ah. Di ba? We get trapped in overthinking pag takot tayo. We get trapped in overthinking. Tapos sa isip mo, pauli-uli na nagpe-play yung takot mo na yan. Tama? Di ba ganun? Tapos hindi ka na makagalaw, hindi ka na maka-move forward. This mental loop will replay in your mind until, sabihin nyo, until we do one thing. Ano yon? Face our fear. Ang mahirap pagbaliktad, fear your face. Face our fear. Titigil lang yung paikot-ikot na takot sa utak mo when you face your fear. Ako po, eto confession ulit. Ay naku, may mga dumadating atang nurse. Takot ako sa injection. Tamang-tama, di ba? May pumasok ng mga nurse pa. Takot ako sa injection. Ay naku, mahihimatay ako kapag nakita ako ng karayom. Kaya hindi ako kumuha ng nursing kahit sinasuggest nila mama na mag-nursing ako dati. Hindi man, ang nursing dati. Mag-nursing ka, hindi. Takot ako sa karayom. Ayoko talaga kasi takot ako sa karayom. Kaya sa mga nurses din, takot din ako. Kasi di ba sila usually nag-i-inject? Yung mga doktor, bihira naman mag-inject yan eh. Ang dala yung stethoscope, di ba? Hindi ako takot doon. Kasi dudug lang yon. Pero ang nurse, sila yung nag-i-inject. So takot na takot ako sa mga nurse. Eh sabi nila, face your fears. Para mawala yung takot mo. Ako po, hindi ko lang po finace yung fears ko. I marry my fear. My goodness. Inakasalan ko. Nagpakasal ako sa isang nag-i-injection. Nagpakasal ako sa isang nag-i-injection na nurse. Wala siya dito ngayon, nasa work yan, sa Baguio. Kaya kapag tuturukan niya ako, siyempre takot na takot ako. Tapos sasabihin niya, akala ko ba mahal mo ako? O sige na nga, kiss muna. Eto na, malamang narinig niyo na sa akin to. Whether dito sa feast, sa webinar, sa recollection, kung ano man ang inatinan ninyong talk ko, malamang sa malamang baka narinig niyo na to. Yung salitang, yung phrase na, do it afraid. Pag takot ka, do it afraid. Diba? Today, I will add the 4 most important words to that advice. Eto na. Are you ready? Sabihin mo, I'm ready. Do it afraid with God beside you. Face your fears with God beside you. Sabihin mo nga sa katabi mo, do it afraid with God beside you. Now, kung maalala natin, di ba yung mga Israelites, okay, rewind tayo. Old Testament, rewind. Di ba nung naalala natin, yung mga Israelites din, naka-encounter na rin ng mga giants dati. Ewan ko naalala ninyo. Some centuries back, after escaping sa Egypt, nung malapit na sila sa Promised Land, nandun na sila sa boundary ng Canaan, di ba anong ginawa nila? Nagpadala sila ng 12 spies. Di ba? Para tignan, i-scout yung place. Tapos may bumalik na 10. Yung 10 nagbigay ng bad reports. Ano yung bad reports nila? Uy, teka lang. May mga higante sa Canaan. May mga giants doon. Sabi nila dyan, basahin natin, Numbers 13, 32-33. And the people are like giants. Sabi nila, in fact, we saw the Nephilim, who are the ancestors of the Anakim. They were so big that we felt as small as grasshoppers. Exage, sabi nyo, exage. OA ang report. OA.
Ikaw ba naman ang pagkakadescribe sa'yo na may giant, tapos kayo parang grasshopper lang, parang ganyan. Ay. Siyempre matatakot ka na talaga, di ba? Pero OA yung report, exage lang yun. Kaya dahil natakot yung mga Israelites, anong ginawa nila? Umatras sila. Eto na yung promised land eh. Nasa boundary na eh. Pero dahil nakita nilang may giant daw, ang lalaki, sila parang grasshopper lang, atras. Natakot. Na-prolong ang journey for 40 years. Kaya 40 years silang nasa wilderness. Dinelay nila yung pagpasok nila sa promised land. Andun na sila eh, malapit na sila. Pero dahil sa takot, dinelay nila ang victory nila for 40 years. Mga kapatid, listen to this. May mga giants ba sa buhay mo na natatakot ka at dahil doon hindi ka makagalaw? Isipin mo, do it afraid with God beside you. Malay mo. Sabi mo, malay mo. Malay ko. Malay mo, malapit ka na rin pala sa promised land mo. Dahil takot ka, ayoko, atras. Pero malay mo, malapit ka na pala sa victory mo. Diyan, malapit, victory, di ba, dito? Fast forward, centuries later, when Goliath gave his speech sa paghahamon niya for 40 straight days, yung mga Israelite, ganun din ang ginawa nila dyan. Basahin natin, they all fled from him in great fear. Umatras, kasi takot. Pero alam nyo, kung meron mang isa na pwedeng lumaban kay Goliath, isang giant din. Isang giant din. Sino pakita natin yung picture? Yung picture. Chanan! 5, 4, 3, 2. Wala ang picture. So, erase. Tanggol. Wala? Wala. Okay. Kung meron mang isang giant or isang tao na pwedeng lumaban kay Goliath, giant din. At sino yon? Si King Saul. Hindi man siya 9-footer, pero ang description sa kanya ng biblical writer, ang description kay Saul ng biblical writer ay ito. Basahin natin ha. Samuel 9:2. Head and shoulders taller than anyone else in the land. So matangkad din. Hindi lang singtangkad ni Goliath, pero matangkad si Saul. So kung meron mang isang, ako na! Tabi mo, ako nang lalaban. Dapat si Saul yun. Pero anong ginawa niya? Takot. Giants are afraid of giants. Lahat ng mga general ni King Saul natakot rin. Pati na rin yung mga kuya ni David, di ba? Na-bet ni Samuel na maging hari, natakot rin. Sinong nag-step up? Sino ang lumaban? Yung utusan ng mga kuya. Sino? Si David. Yung payat, yung maliit na David. Sino mga utusan sa bahay dito? Itaas ang kamay. Jesse asked his youngest son, David, para maghatid. Ito yung nangyari nun. Si Jesse, sinabi niya kay David, uy, maghatid ka nga ng pagkain mo sa mga kuya mo kasi nasa labanan sila. Labanan daw, taan takot. Bigyan mo sila ng pagkain. Tapos, nung nandun na si David, eto na. Tamang-tama si Goliath. Ang ingay-ingay, ang yabang-yabang. Sinong siga dito? Sinong hahamon sa akin? One-on-one tayo hanggang kamatayan. Ang ingay-ingay. Narinig ni David yun. David didn't watch from a chair, tapos wala siyang gagawin, wala siyang pakialam, yung pakapi-kapi lang, ayaw ni David ng ganun. So nung narinig niya yun, alam niyo kung anong ginawa ni David? He offered to fight Goliath. Alam niyo kung anong sabi ni David? Tanong niyo kung ano. Pilitin niyo muna ako. Sabihin niyo, please. Okay. So, pinilit niyo ako, ha? O, pinilit niyo ako. So, sasabihin ko kung anong sinabi ni David, ha? O, pinilit niyo kasi ako. Ang sabi ni David, sino ba tong supot na ito? Pinilit niyo ako, eh. Na hinahamon ang mga sundalo ng buhay na Diyos. 1 Samuel 17:26. Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Grabe ang tapang ni David, no? Nung in-offer ni David ang sarili niya para lumaban kay Goliath, sabi ni King Saul sa kanya, uy, bata ka pa. Bata ka pa.
Pero sabi ni David, 1 Samuel 17:36-37, sabi niya, "The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine." Beautiful. That's beautiful. David was recalling his personal God moments with the Lord. God moments, yung panahon na ni-rescue ka ni Lord. Yung panahon na nag-provide siya sa'yo. Recall that. Because listen to this. If God did it before, He will do it again. Pakitaas ang kanang kamay, pakitapik ang nasa kanan, sabihin mo, God did it before. Pakitaas ang kaliwang kamay, pakitapik ang nasa kaliwa, sabihin mo, God will do it again. And so si King Saul, pinadala na si David sa labanan. Tapos, sabi ni King Saul, sige, kailangan mo to. Pinasuot niya yung armor ni King Saul. Payatot si David. So bigat na bigat si David. Sabi niya, hindi ko po kailangan yan. Ang kailangan ko lang, ito lang, yung slingshot ko. Yung, ano ba sa Tagalog slingshot? Tirador. Yan, yung tirador ko. At, ito pa, all David needed was God's presence. Pakisabi nga sa katabi mo, friend, sa laban mo, ang kailangan mo, presensya ng Diyos. Whatever battle you are into. Ang gandang sinabi ni David kay Goliath, ang ganda ng sinabi ni David kay Goliath, sabi niya, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." With a single stone, David killed the giant. Yan lang, namatay. Tingin nyo, yung mali na ba ito makakapatay ng giant? Hindi. It is the Lord. It is the Lord. Whatever you have, offer it to the Lord. He will use it to fight your battle. Itong sinabi ni David kay Goliath before niya tiradurin ng slingshot, ng bato. Sabi ni David, "All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands." My dear brothers and sisters, are you fighting a battle right now? Declare it today, for the battle is the Lord's. We all stand. Blessed so far. Sabi mo nga sa katabi mo, for the battle is the Lord's. Can I share something as we come into worship? There's this one fellow servant namin sa Feast Dagupan. Who is battling with cancer. And may mga times nakakapagkwentuhan kami. Pag LG, light group nila, sumasama ako, sumasabit ako. O kaya naman kapag LBS, yung Liturgical Bible Study. One fellow servant who is battling sa sakit ng cancer. I am not sure with the stage, but I think it's stage 3. And then nakausap ko siya. Sabi ko, "Sister," babae, "Sister, iba pa rin yung aura mo ah." And then sabi niya, "Oh, alam ko lumalakas ako day by day. Every day." "So anong sikreto mo?" Sabi ko. Sabi niya, "Sinurrender ko kay Lord. Yung sakit ko, sinurrender ko kay Lord." Alam mo, Brother Bars, nung hindi ko pa sinusurrender kay Lord, hindi ko matanggap, mas lalo akong nanghihina. Kasi feeling ko ako lang ang lumalaban doon sa sakit ko. Pero alam mo, sabi niya, nung sinurrender ko kay Lord, gumaan ang pakiramdam ko.
Listen to this. Surrendering is not an act of giving up. Surrendering to the Lord is not an act of giving up. Surrendering it to the Lord means, sabi ko nga kanina, let's do this together. Let's do this together. Alam nyo, may sakit siya. Pwede naman nang uupo na lang siya sa upuan, hindi na lang magsaserve. Doon na lang sa bahay nila magpahinga. Pero alam nyo, every week, basta available siya at walang work, she is here serving all of us. She chose to stand up sa upuan and fight the giants natin sa buhay. And then I love what she said. Alam mo, Brother Bars, ano man ang mangyari sa akin, win-win na. Bakit win-win? Sabi ko sa kanya. If ever man na gumaling ako, it's a win. I will continue to serve the Lord sa feast. Pero kapag hindi ako gumaling, it's still a win. Kasi yung Diyos na pinagsisilbihan ko, mamimit ko na. It's a win-win. My dear friends, I may not know your giants sa buhay. I may not know your battles. Hindi ko alam. And I apologize, hindi ko na rin kayo natatanong minsan. I may not know your battles, I may not know your giants. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo, kung ano ang kinatatakutan nyo, kung ano ang mga laban nyo sa buhay. But I want to invite you to look at Jesus on the cross. He conquered death. He defeated the greatest giant, sin and death. He is willing to fight for you. He is willing to fight with you. He will defeat the giants in your life that is causing you fear. Sabi niya sa akin, Brother Bars, hindi na ako natatakot mamatay. Kasi nga win-win. Nung sinurrender niya sa Diyos, nawala ang takot niya. All of us may battles. All of us have giants. And because of the fear, we get stuck. But today, I encourage you to surrender all your battles, your worries, your giants to the Lord. Like David, the shepherd boy, Jesus is also a shepherd, remember? Sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Hindi ako rin yung Diyos na nakaupo lang at pakapi-kape at tinitignan kang nahihirapan. I am always with you. I am battling your giants. I am fighting for you and with you. My dear brothers and sisters, Jesus won the battle for you from the very start. Kaya kapag kasama mo siya sa battle mo, panalo ka na ngayon hanggang sa dulo. Because God, listen to this, look me in the eye. Because God is bigger than your giants. He is bigger than your giants. He is bigger
than your giants. I want you to absorb that. Laking-laki ka na sa problemang nararamdaman mo. Lubog ka na sa utang. Sobrang... God is bigger than your giants. Again, let me ask you, are you fighting a battle right now? Ano yung laban mo sa buhay? Declare this. For the battle is the Lord's. I want to lead you into a prayer of surrender to Jesus. You can put your right hand over your left chest, close your eyes. If you can repeat after me, pwede po yun. Jesus, today, I surrender. I surrender my worries, my fears, my anxieties, even my ambitions, my dreams. Jesus, continue to fight for me and with me. Jesus, let's do this together. Kasi anuman ang maging resulta, I know. And I will always declare, panalo na tayo. Kasi mula pa nung umpisa, na ipanalo mo na. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. We worship the Lord today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.